Welcome sa Thirst 2.0 na kung saan ay mapapakinggan ninyo ang mga trending topics sa politics, issues sa showbiz. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, i-subscribe nyo na po yan. And please, pakisama naman ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga balitang napapanahon. So unahin po nating pag-usapan itong inilabas na papremyo ng mga noontime show, especially itong Itbulaga. So kanina, August 12, 2024, today yan, 228,000 pesos ang inilabas ng Itbulaga para sa papremyo. Samantalang itong It Showtime ay 50,000 pesos. Sabi ko nga po, maliit or malaki yung papremyo ay malaki ang naitutulong nito sa mga nananalo po na contestant ng nasabing programa. Samantalang itong si Dabber Cats host, Jose Manalo naman po ay pinahanga yung mga street sweeper po. Hindi ko lang alam kung saang taga saang lugar itong mga to. Sabi kasi dito, Happy Monday! Aga ng blessing namin. Thanks Dabber Kada. Jose Manalo, in fairness, pogi ka pala. Tsaka ang bait-bait mo rin. Thanks sa pamerienda mo sa amin. God bless po. Si Lord nang bahala po sa inyo. Magbalik ng kabutihan nyo. So, binigyan po sila itong mga street sweeper po ng sweeper ng 1,000 pesos. Ayan po, may picture pa sila with Mayor Jose Manalo. So, mabait naman talaga yang si Jose Manalo, no? Lalo na pag nakilala niyo siya, marami niyo pong matututunan dyan na mga aral, leksyon, kasi parang si Jose Manalo, parang tatay figure siya na magbibigay po siya ng mga advice lalo na sa mga kabataan na tulad ko, 'di ba? Kaya nakakatuwa na magkaroon kayo ng barkadang tulad ni Jose Manalo. Talagang hindi kayo maliligaw ng landas. Samantalang si Dabber Cats naman, Ryan Agoncillo, Dabber Cats host Ryan Agoncillo ay todo sa pasasalamat po sa Diyos kasi syempre, binigyan daw siya ng opportunity to grow older and stronger together. No, kasama po itong si Judy Ann Santos. Kasi every time na pinupuntahan ko po yung Instagram account ng ating mga Dabber Cats na si Ryan and syempre itong si Judy Ann Santos, lagi ko po nakikita doon na parang ang bonding po nila ay yung pag-exercise, pag-ehersisyo na which is very good sa ating mga katawan. Kasi syempre, 'di ba, kailangan natin yan dahil upang yung pag-circulate ng blood natin, pag nag-exercise tayo, maganda yung flow. Kaya naman todo pasalamat po si Ryan Agoncillo kasi alam nyo yun, hindi lang asawa, no, itong si Judy Ann Santos, kundi katulong na din para siya ay maengganyo, ma-encourage na mag-exercise everyday. Samantalang ang bench naman ay pinadalhan si Atasha Mulak ng ewan ko ba kung ano to. Sabi dito, we thank you 37 years and 365 days for being a part of our story. Keep the flame burning. Atasha Mulak, a thank you gift for you from us. Happy birthday, Bench. So, birthday po pala ng Bench, kaya may paregalo ito kay Atasha Mulak. Samantalang kanina naman po ay ginulat ng isang host ng Itbulaga ang mga Dabber Cats and syempre ang sambayan ng Pilipino sa kanyang in-upload at inilabas sa kanyang Instagram account. Actually, ito po ay inilabas niya una dito po sa broadcast channel ng isang Main Mendoza na na-miss na ng mga Dabber Cats natin. Sabi po ni Main Mendoza dito, I tried for a few seconds skydiving. Is just so exhilarating that I refuse to keep a poker face the whole time. Siguro sa pip jump, but I'm so happy we had the chance to experience skydiving in Switzerland. The view is breathtaking, beautiful, legit, a must do if you're in Switzerland. So ayan, naglabas po si Main Mendoza ng kanyang mga picture sa kanyang Instagram at lahat po yon kinabahan po talaga lahat doon. Grabe, nagtayuan yung mga balahibo ng ilang mga Dabber Cats natin na nakakita po ng picture ni Main Mendoza na nasa
ulap, no? Nag-skydiving po siya doon. At alam niyo po ba, maging si Alan Kay ay kinabahan po dito. Sabi po ni Alan Kay yun, nag-comment, Diyos ko. Tapos yung ilang mga commenter dito, oh, para kang hamster, hindi ko kaya to. Brave. Hinangaan po ng sobra-sobra si Maine Mendoza ng mga Dabbercats natin and ng mga supporters po niya kasi nakaya niya pong mag-skydiving kahit ilang seconds lang yon. Grabe po talaga, no? Napaka-brave. Adventurous ng isang Maine Mendoza. And shinare nga po ito ng TBJ na page sa kanilang Facebook and ang dami pong humanga doon, ang dami pong nag-comment, ang dami pong nagulat sa ginawa ni Maine Mendoza. Hindi po sila makapaniwala na balang araw ay itatry ni Maine Mendoza ito. Grabe, no? Parang ito yung ginawa ni Kim Chu, yung host ng It's Showtime, nag-skydiving din po siya. So ngayon, hindi rin ako makapaniwala na itong si Maine Mendoza na kaya niya yun. Grabe. I'm sure isa ito sa bucket list ni Maine Mendoza, no? Yung makapag-skydiving. So hindi niya po dito kasama si Arjo. Alam naman natin na, alam niyo yun, medyo mahina ang kanyang loob kumpara dito kay Maine Mendoza. Samantala, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa anak po ni Bossing Vic Soto na sinugod po ng rallyista mula po sa Quezon City na siyang tinawanan po ng mga netizen. Kasi alam nyo po, yung nagrarally taga Quezon City, instead na taga Pasig, taga Quezon City. Kaya ang sabi po ng ilang mga netizen, ano ang concern ng mga taga Quezon City? Ano ang alam nila dito sa Pasig? Samantalang yung mga taga Pasig, tahimik lang. Hindi sila nagrarally kasi alam po nila yung mga nangyayari dito. Alam po nila yung kilos ni Mayor Vico Soto. Ito po palang mga rallyistang ito mula sa Quezon City ay parang padala po ng kalaban, no? Parang black propaganda yata yan para sirain itong anak po ni Bossing Vic Soto kasi natunugan po, natatakbo na hangad pong muli. So napakadumi ng mga taktika po nila, 'di ba? Napakaganda po ng pamamalakad ng pamumuno nitong si Mayor Vico Soto. Kaya yung mga rally na yan, instead po na pag-usapan, alam nyo po, tinawanan lang po sila ng mga mamamayang Pilipino kasi kilala po nila itong si Mayor Vico Soto na napakaayos magpatakbo ng kanyang pamumuno. And syempre, hinangaan din po itong si Mayor Vico Soto kung paano siya mag-approach ng mga rallyista, no? Hindi po siya yung nagagalit. Kinausap niya po ng maayos yung mga rallyista na yan. And doon niya nga napag-alaman na mga taga-QC pala ito. And mukha pong alam na ni Mayor Vico Soto kung sino ang may pakana ng pagraraling ito sa kanyang nasasakupang lugar.